Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 4 na OFW nawawala kasunod ng lindol sa Myanmar. Mga Pinoy sa Thailand ligtas sa pagyanig. Suspect sa pamamaril matapos ang road rage incident sa Antipolo, arestado, 3 sugatan. DMW tiniyak na handang magbigay ng legal assistance sa mga naarestong Pinoy sa Qatar. PBBM nagpasalamat sa pamahalaan ng UAE para sa pagpapalaya ng 155 mga Pilipino. DSWD layong palawigin ang walang gutom program. Target suportahan ang 750,000 food poor families sa 2027. Taiwan Chamber of Commerce and Industry and the Philippines Incorporated nagdiwang ng 37th founding anniversary. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang magnitude 7.7 na lindol ang yumanig nitong nakaraang Biyernes sa Myanmar na nagdulot ng nararamdamang malakas na tremors sa katabing bansa na Thailand. Nasa higit 1,600 katao ang nasawi, lagpas 3,400 ang sugatan, habang nasa 100 naman ang nawawala sa Myanmar. Mula sa 128 Pilipino na nasa Myanmar, 4 ang patuloy na pinaghahanap. Samantala, ligtas naman ang lahat ng kababayang nating nasa Thailand kasunod ng tumamang pagyanig sa Bangkok kung saan idineklara ang emergency zone. Nagpapaalala nitong kamakailan ang Commission on Elections o COMELEC na magpadala ito ng order to remove sa mga kandidato na hindi sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ukol sa pagkakabit ng mga campaign paraphernalia para sa mga pampublikong establishmento. Ang oplang baklas ng komisyon katuwang ang MMDA sa San Nicolas Zamora Street, Tondo, Manila, kasabay ng pag-uumpisa ng lokal na kampanya para sa halalan 2025. Base dito, kung hindi tatanggalin ng mga kandidato ang mga campaign materials sa mga lugar na hindi itinalaga, sila ipapatawag upang magpaliwanag sa loob ng 3 araw. Samantala, nasa 500 tauhan mula sa Metro Parkways Clearing Group ang ipinakalat ng MMDA sa 17 lungsod ng Metro Manila upang baklasin ang mga campaign posters na nakakabit sa ipinagbabawal na lugar tulad ng puno, poste at footbridge. 4 ang sugatan at isa dito ay kritikal ang kondisyon. 3 ang sugatan at isa dito ay kritikal ang kondisyon matapos ang insidente ng pamamaril sa isang road rage incident sa Antipolo, Rizal. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi inaasahang tataas ang tensyon sa viral video na ito kung saan makikita ang bugbugan ng mga motorista sa Antipolo, Rizal. Ang road rage incident na ito sa Barangay San Jose sa Marcos Highway biglang humantong sa pamamaril matapos maglabas ng baril ang lalaking nakaputing t-shirt. Ilang putok ng baril ang narinig. Nabaril sa ulo ang nakaalitan niyang 52 anyos na lalaki. Natamaan din ng bala sa braso ang 22 anyos na estudyante. Nadamay rin sa barilan ang 29 anyos na umawat sa gulo. Sa dami ng ipinutok na baril ng sospek, natamaan din ang kanyang misis. Tinangkang tumakas ng sospek ngunit dahil mabilis na nag-viral ang eksena ay natuntun agad siya ng kapulisan. Kaya naman arestado ang 28 anyos na negosyante na kinilala bilang alias Kenneth. Narecover sa sospek ang ginamit na 9mm na baril. Depensa ng sospek, sumakit na ang kanyang katawan dahil sa bugbog ng mga nakaalitan niya. Kaya naman nablangko na umano siya at inilabas na niya ang baril. Ayon sa pulisya, hindi otorisado ang pagdadala ng baril ng sospek. Naharap siya sa mga kasong 4 na counts ng frustrated homicide, paglabag sa COMELEC gun ban at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na handa na itong magkaloob ng legal assistance sa mga naarestong Pinoy sa Qatar. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga otoridad sa Qatar para i-monitor ang kalagayan ng mga Pinoy. Matatandaang inaresto ang mga naturang Pinoy dahil sa umano'y hindi otorisadong pagpoprotesta ukol sa issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Namahagi ang Department of Agriculture o DA ng 9 hanggang 17 sako ng duck feed sa halos 1,000 rehistradong duck raisers sa Pampanga bilang suporta sa kanilang produksyon. Layo ng programa na magpalakas ng industriya ng itik sa gitna ng tumataas na presyo ng feed ingredients at upang manatili ang pagiging leader ng Pampanga sa produksyon ng duck meat at itlog. Kabilang sa tulong ng DA ang libreng avian influenza testing at pagtatayo ng post-harvest facilities at inaasahang palawakin pa ito sa mga susunod na taon. Sa ating ulat panahon, isang low-pressure area ang namataang nakakaapekto ngayon sa Palawan. Posible itong nagdulot ng kalat-kalat na pagulan ngunit wala pang kasiguraduhan kung mabuo ito bilang bagyo. Samantalang easterlies naman ang nakakaapekto sa ilan pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DA nagpatupad ng panandaliang pagbabawal sa pag-angkat ng ibon at produktong poultry mula Turkey. PBBM nagpasalamat sa pamahalaan ng UAE para sa pagpapalaya ng 155 mga Pilipino. BFAR inilunsad ang aquaponic para sa pagpapaigting ng industriya ng hito sa Rizal. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Isandaan at 15 convicted na mga Pilipino sa United Arab Emirates ang pinalaya kasabay ng pagdiriwang ng Ramadan at Idil Fitr. Kinumpirma ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aniya ay personal na inanunsyo ito sa kanya ng UAE Ambassador sa Manila. Nagpaabot ng pasasalamat si Marcos kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Pag-iitan ng Pangulo, tanda ito ng matatag na relasyon ng Pilipinas at UAE. Ipinatupad ng Department of Agriculture o DA ang pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng mga ibon at produktong poultry mula Turkey matapos maitala ang kaso ng H5N1 avian influenza sa mga alagang ibon sa Saray do Sul, Marquez. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., hakbang ito upang maprotektahan ang mahalagang sektor ng poultry industry na magbibigay ng kabuhayan at tumutulong sa mga layunin ng gobyerno para sa food security. Saklaw ng ban ang karne ng manok, sisiw, itlog at semilya para sa artificial insemination at pagsususpindi rin sa pagpoproseso ng import clearance para sa mga produktong galing Turkey bago pa pumasok ang kasalukuyang taon. Inilunsad ang Hitonics Aquaponics Techno Demo para sa mas ligtas at sustainable na produksyon ng pagkain, kung saan ito'y makabagong teknolohiyang pinagsama-sama ang pagpapalaki ng hito at pagtatanim ng gulay sa isang eco-friendly na sistema. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Matagumpay na inilunsad ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DA-BFAR ang Hitonics. Isang makabagong aquaponics techno demo project sa National Inland Fisheries Technology Center o NIFTC sa Tanay, Rizal. Layunin ng proyektong ito na palaganapin ang sustainable at eco-friendly na food production system gamit ang African catfish o hito at iba't ibang uri ng halaman tulad ng lettuce, kamatis at talong. Ang Hitonics ay gumagamit ng konkretong tangke, HDPE food-grade drums at mechanical filtration upang mapanatili ang malinis na sirkulasyon ng tubig sa pagitan ng isda at taniman. Dahil sa mabilis na paglaki at kakayahang umangkop ng hito,
ito ay naging ideal na uri ng isda para sa mga integrated farming systems tulad ng aquaponics. Ayon kay BIFAR National Director Elizer Salilig, isa ang Hitonics sa mga teknolohiyang maaaring magpataas ng grow-out production ng hito at magsisilbing alternatibong kabuhayan. Ang proyektong ito ay bukas para sa mga gustong matuto sa pamamagitan ng training at hands-on seminars sa NIFTC at mga regional offices ng BIFAR. Patunay rin ng Hitonics na hindi marumi ang hito kung ito ay aalagaan gamit ang tamang pamamaraan at modernong teknolohiya. Para rin sa mga urban areas kung saan limitado ang espasyo, maaaring maging solusyon ang Hitonics sa food security at kitaan na may potensyal na kumita ng higit sa 12,000 pesos kada cycle. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bunsod ng kamakailang pagtaas ng hunger rate sa bansa, nais ngayong palawigin pa ng DSWD ang kanilang walang gutom program para masuportahan ang suliranin sa kagutuman. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sa taong 2027 makapagsuporta ang kagawaran sa higit 700,000 food poor families sa bansa, alinsunod sa layunin ng pamahalaan na maabot ang hunger-free Philippines. Ang pahayag na ito ay winika ni Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, kung saan layo ng DSWD na mapalawak pa ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program, partikular sa mga lugar kung saan nananatiling seryoso ang suliranin sa kagutuman. Batay kasi sa pinakahuling datos ng Social Weather Station Survey, naitala ang 27.2% na hunger rate sa bansa. Kaugnay nito, ayon sa SWS survey, hindi naman tumaas ang bilang ng mga nagugutom sa Metro Manila kung saan unang ipinatupad ang naturang programa at kung saan matatagpuan ang walang gutom kitchen. Samantala, ayon naman sa DSWD, ang pinakabagong survey ay indikasyon sa pangangailangang mapalawak ang pagpapatupad ng programa ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya't pagtitiyak ng kagawaran na paiigtingin pa nito ang mga hakbang ng walang gutom program ngayong taon. Sa kasalukuyan, nasa 300,000 food poor households o katumbas ng 1.2 milyong individual ang sinusuportahan ng kagawaran sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3,000 pisong food aid. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan ni Makati Mayor Abigail Abby Binay ang Team United Proclamation Rally na hudyat ng pagsisimula ng kanilang kampanya ngayong 2025 midterm elections. Kompleto ang line-up ng partido humarap sa mga Makatizen na naglatag ng kanilang plataporma upang may pagpatuloy ang pagsiservisyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga kumakandidatong alkalde na sina Luis Campos, Vice-Alkalde Romelo Peña, 1st District Representative Monique Lagdameo, 2nd District Representative Dennis Almario at buong Team United Slay. Ayon kay Mayor Abby Binay, ngayong kumakandidato siya bilang senador, nais niya na may pagpatuloy ang mga magagandang proyektong naumpisahan niya sa Makati. Samantala, hindi naman napigilang maging emosyonal ni Mayor Binay sa kanyang magiging talumpati sa kaganapan. Ang sabi nila, ang totoong Binay, nice. Sinira ko daw ang brand ng Binay. Hindi na daw ako Binay dahil Campos na ako. Tinatakwil na ako ng sarili kong pamilya. Pero ang tinatayuan nila ngayon ay ang pangalan ko. Tinatayuan nila ang nagawa ko. Celebrating 37 years of growth, revitalizing global partnerships. Ito ang sentro ng pagdiriwang ng pinamumunuan ng Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines Incorporated, kasama ang mga miyembro nito sa ika-37 taong pagkakatatag ng TCCI. Tunghayan ang kaganapan sa ulat ni Faith Villanueva. Taiwan Chamber of Commerce and Industry in the Philippines nagdiwang ng 37th founding anniversary.
Ginanap ang pagtitipon sa Dusitani Hotel Manila nitong Linggo ng umaga na dinaluhan ng mga miyembro ng TCCI. Kaakibat ng pagtitipon ang temang Celebrating 37 Years of Growth, Revitalizing Global Partnerships. Dumalo rin sa naturang okasyon ang ilang government officials gaya ni Minister Michael Lee na siyang Deputy Representative ng Taipei Economic and Cultural Office in Manila. Gayon din si Manila Economic and Cultural Office Chairman and Resident Representative Attorney Cheloy Velicaria Garafil, Philippine Retirement Authority General Manager Roberto Sosobrado, at Anti-Red Tape Authority Director General Secretary Ernesto Perez. Nagkaisa sa mithiin ang iba't ibang asosasyon sa bansa na magkaroon ng patuloy na paglago ng pagninegosyo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ito upang maitaas ang kalidad ng pagbibigay ng serbisyo at produkto sa bansa. Nakilahok rin sa pagtitipon ang iba't ibang opisyal ng mga asosasyon mula sa mga grupo ng Taiwanese, Malaysia, Singapore, Korea at Canada. Ayon kay TCCI President Frankie Yang, ang selebrasyon ay hindi lamang para sa Taiwan Chamber, kundi kaisa din ang iba pang mga organisasyon sa layunin na matamo ang tagumpay sa pamamagitan ng sama-samang layunin na makagawa ng mas malawak na pagnenegosyo. Growth is best achieved through collaboration. We are together shows and should share the commitment to progress and success. Today, we move forward, united to create the perfect business partnership with global potential. Let this event be an opportunity and emphasize teamwork, innovation, and the new possibility that comes with growth. Samantala, nagbigay pagbati naman si TECO Minister Michael Lee sa Taiwan Chamber at aniya, hangad niya ang patuloy na pag-unlad at patuloy na tagumpay ng mga miyembro nito. My great pleasure to be here today to celebrate the 37th anniversary of the Taiwan Chamber to Commerce and Industry in the Philippines. On behalf of the Taipei Economy and Culture Office, I would like to thank the TCC play a vital role in the promoting economy, cooperation, and trade relations between Taiwan and Philippines. Nagpahatid rin ng mensahe si MECO Chair Cheloy Garafil sa matagumpay na pagkakatatag ng TCCI sa mahabang panahon. We are happy to celebrate this moment, which also marks a milestone and reflection of the growth and accomplishments of this esteemed organization. It also highlights the enduring friendship and strong economic ties between Taiwan and the Philippines. With the signing of Republic Act 12066, also known as the Create More Act, the Philippines' tax incentive regime is now more globally competitive and investment-friendly. Samantala, nagpasalamat rin ang Chairman Emeritus ng Taiwan Chamber na si Consul General Philip Chen sa lahat ng dumalo dahil aniya, napakabilis ng panahon buhat nang magsimula ang Taiwan Chamber para tulungan ang mga negosyanteng Taiwanese sa bansa at ngayon ay nagtatagumpay na sa iba't ibang larangan. I'm very proud. I'm very happy. Philippines, Taiwan, we are sharing different common principles. We respect the privacy, we respect the individual. That's our common value or get together. Bukod pa sa pagkain at inumin na inihain sa mga dumalo, mayroon ding mga booth, product sampling at video presentations ng mga sponsor, gayon din ang raffle prizes na ipinamigay para sa masayang pagtitipon, gaya ng cash prizes at airline tickets mula sa China Air at Starlux Airlines. Nagpasalamat naman sa lahat ng dumalo si Michael Lin na siyang chairman ng TCCI na nakisaya at nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala ang isa't isa at makita rin ang iba't ibang produkto at serbisyo ng mga miyembro, lalo na ang potensyal na pagkakaisa sa larangan ng pamumuhunan. Faith Villanueva,
nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 4 na OFW nawawala kasunod ng lindol sa Myanmar. Mga Pinoy sa Thailand ligtas sa pagyanig. Suspect sa pamamaril matapos ang road rage incident sa Antipolo, arestado, 3 sugatan. DMW tiniyak na handang magbigay ng legal assistance sa mga naarestong Pinoy sa Qatar. PBBM nagpasalamat sa pamahalaan ng UAE para sa pagpapalaya ng 155 mga Pilipino. DSWD layong palawigin ang walang gutom program. Target suportahan ang 750,000 food poor families sa 2027. Taiwan Chamber of Commerce and Industry and the Philippines Incorporated nagdiwang ng 37th founding anniversary. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.